Ito mga kabali, 100 AH na charger, 12 volts. Bali re-repair na naman natin to. Bali sabi nung nag-iwan, ano raw to, napagbaliktad daw, tapos bigla na lang nawala dito sa kanyang output. Bali yan, testingin natin, tanggalin natin yung yung top cover. Ito mga kabali, bali hindi na natin tetestingin to. Pumutok na yung kanyang resistor. Ayan, nabalatan na, hindi na natin tetestingin to. Bali tanggalin ko na siya sa housing nya, mga screw. Ayan, tatanggalin natin, na-open ko na. Hihiwalay na natin siya sa sa kanyang housing. Tanggalin ko lang. Bali ang unang step natin gagawin, tatanggalin natin yung SCR, pati itong resistor, papalitan na natin. Tapos ayusin natin yung yung input natin 220, yung fusible na nasa board natin na na copper, putol. Bali dudugtungan ulit natin to. Tapos check lang ako dito sa sa kanyang diode kung shorted. Yan ang mga testing natin. NTC diode, itong check to, sibak na to, pero titesterin pa rin natin itong na to, power transistor na to, resistor. Tapos pagka napalitan na natin yung NTC saka diode, pwede na tayong mag-test ng ng signal. Pati ito kailangan palitan kaagad para makakita natin kung may signal. Tanggalin ko muna. Bali ito, pakita ko lang na shorted din yung ating diode. Hirap pagka... Bali ito, yung AC line natin, bali yan, wala. Pagka binaligtad natin, meron. Yan, nagkaroon siya. Tapos din sa output naman, yan, tingnan natin, baliktarin natin. Ito, wala, buo yung sa output, kaya lang sa input nagkaroon ng shorted dito, papasok. Yung NTC natin, tingnan natin kung buo. Bali yan, buo naman, connected pa. Bali yun, tatanggalin din natin yung diode. Tapos tanggalin ko na rin yung yung PWM nya, para makita natin kung mayroon ng shorted na mga resistor, para mapalitan muna pansamantala. Bali yan, ayusin ko lang. Bali dito sa pinaka board natin ng PWM, bali dito lang tayo may problema sa resistor sa 20 ohms. Bali di pa natin matitiyak kung merong buo pa yung IC nya hanggang di natin napapalitan to. Bali sasalpak na, papalitan ko to yung resistor. Bali ibabalik natin siya sa nya, main board natin, para matesting natin yung signal dito sa pinaka natin. Yan, power transistor sa gate to source. Bali ito na na natin yung shorted talaga siya. Ito yung kanyang power transistor. Dahil MOSFET type yung mga ganito. Yan natin, tayo. Yan, pumapalo siya, gate to source. Yan, gate to source, pumapalo, shorted. Yan, bali palitan ko lang to. Yan yung resistor, para makakita natin kung may signal. Tapos dito diode, yung bridge, papalitan na natin yung nandito, sira. Tapos yung resistor, kailangan na ilagyan na natin to. Bali yung resistor na yan, kumukuha ng yan sa negative, dito negative side ng filter capacitor, kaya obligado mapalitan yan para papunta rito sa source. Bali ito yung gate nyan, papunta naman sa main sa PWM. Yan. Bali yan, iayos ko muna, balik na lang ako pagka naikabit ko na. Bali ito, wala tayong maikabit na yung kamukha ng diode nito. Bali yan, ganito.
Ang ginawa ko na lang, yung apat na diode, gumawa na lang ako ng DIY na ano, bridge rectifier diode. Saka yun, nakikabit na natin yung resistor natin na 0.39 ohms. Bali yung nakakabit sa kanya mataas ay mababa, 0.33 ohms. Bali ang nakakabit talaga dito 0.39. Bali tinama lang natin to. Bali yan, testing na tayo sa ano, sa signal dito kung may lumalabas. Kung wala naman, palit pa tayo ng IC rito. Bali napalitan ko na yung resistor. Bali na check ko na ibang parts dito, wala naman ibang sira. Bali pwede na tayo mag-testing ng signal. Bali nagabang na pala ako ng grounding natin dito sa source ng ano natin. Dito sa negative, yan. Negative ng filter. Dumasi sa resistor. Ayan, doon tayo kukuha na ano, pag ng ground. Ito yung gate. Dito tayo magsusukat ng signal. Bali yan. Bali yung fuse nga pala ito. Fuseable. Bali isang diretso na ginawa natin yan. Padiretso. Manipis lang din nilagay natin para in case na magkaroon ulit ng problema sa susunod. Alin man sa dalawa na to, pwedeng ito yung maputol o ito. Yan. Bali kabit ko lang. Ito na ikabit ko na. Yan. Kabang na yung oscilloscope natin. Bali plug in ko na ito. Tingnan natin. Bali i-on ko na lang dito. Dito na lang natin ilagay yung camera. Bali ayan. On ko na. Ayan. Bali wala siyang signal. Wala siyang signal na lumalabas. Bali damage din yung ano natin. Yung kanyang IC do sa PWM. Bali yan. Anuhin ko muna yung PWM natin. Palitan natin yung ano, ang kanyang IC. Bali ito, naialis na natin yung ano, yung stock niya. Bali ito na yung ano, yung bagong naikabit natin to. Palitan na natin ng iba. Bali yan, kakabit ko lang muna saka tayo testing kung may signal na. Kabit ko lang. Bali ito, nakaabang na yung test probe natin saka yung ating monitor dito sa ano, oscilloscope. Bali ito, plug in natin. Bali try ko na yon. Ito ko na itutok. On ko na. Ay, bali na naman, di pa pala nakasaksak din eh. Yan, bali on ko na. On ko na. Wala pa rin. Wala pa siyang signal. Ayan. Wala pa. Bali yan. Hanapan ko pa siya ng problema kung bakit wala pa siyang signal. Balik na lang ako pag naiayos ko na. Bali ito pala problema. Ayan. Nakita natin sa sobrang liit ng mga hinang nagkadikit pala yung ano natin sa IC. Yan. Bali ayos lang natin yung IC, bakit nagkadikit ganun sa gawing ilalim. Kailangan lagi pala tayo yung ano, lagi tayong gumagamit ng ano, microscope para nakikita natin na ano, sobrang liit kasi ng parts ito. Hindi na natin halos matanaw yung kanyang IC, may magkadikit pala. Yan. Bali tanggalin ko lang yung magkadikit na yan sa IC natin. Bali ito, nakalagay na yung ano natin, yung test probe. Bali ito, meron na siyang signal na lumalabas. Bali yan, on ko. Ayan, mas mabilis ang signal niya pag naka-on. Pero pag pinatay ko, kasi may ponto pa yung filter capacitor natin, bahal babagal siya. Bali, patayin ko. Tingnan natin, sinasabi kong bumabagal siya. Ay, medyo mabilis pa yan. Bali yan, bumagal na. Medyo nauubos na rin kasi yung kanyang pondo sa filter capacitor.
Kali-on lang uli natin. Ayan. Yan ang signal niya. Naka-auto na yan. Auto. Ayan. Yan ang signal niya. In-auto natin. Ayan, meron na tayo signal. Kabitan ko lang ng no, power transistor natin o power MOSFET para ma-check natin kung okay na. Ayan, kabitan ko lang. Bali, ito, nakabitan na natin ng ng power MOSFET. Bali, ito, plug-in natin, tingnan natin kung magkakaroon na ng LED, kung may supply na. Lagyan ko lang. Ayan, tingnan natin kung iilaw. Yan, bali may ilaw na yung pa natin. Ayan, LED, green. Bali, yun yung 12 volts na Yan, dito. Bali dito sa dulo, pagka nakakabit na yung yung output natin sa battery, saka lang siya iilaw. Bali, kabit ko muna siya pansamantala sa housing niya dito para matesting natin. Kakabit natin sa battery kung magcha-charge. Kabit ko lang. Bali, ito, nailagay na natin siya sa housing, naibalik natin. Bali, hindi muna natin mga totornilyo. Testingin muna natin. Bali, yan. Plugin ko muna sa natin, test valve natin. Bali, nagkaroon na ng LED display natin. Bali, pangalawang step na gagawin natin, hugutin natin sa test valve. Bago natin ikabit yung clamp ng output natin sa battery, papalagay natin sa 220 muna. Tingnan natin kung baka pumutok para safe bago nakakabit yung Bali, ito, subukan natin isaksak ng matagal-tagal. Tingnan natin kung may puputok. Yan, tayo lang natin mga 5 minutes. Tingnan natin kung alang mag-iinit. Bali, hugutin ko muna. Tingnan ko kung mainit. Bali, hindi naman mainit yung power transistor natin, power MOSFET. Bali, yan, try natin i-plug in yung natin, yung kanyang output sa battery. Yan, tingnan natin, hindi pa nakasaksak yan. Tingnan natin pag nilagay natin kung iilaw. Yan, bali walang problema yung output natin kasi nagkaroon ng display. Bali, subukan na natin i-direct yung ito, kung nang may load na, nakaload na yung battery. Bali, saksak ko na. Yan lang. Lulus ata. Yan, try ulit natin. Tingnan natin kung di puputok. Standby lang yung kamay ko dito para in case na may pumutok, mahugot kagad natin. Bali, safe pa naman yung ko na to, yung AC direct ko na to, kasi yung outlet ko tong sinasaksakan dito, meron siyang fuse. Yan, dito may fuse dito. Bago tayo kumuha sa natin, circuit breaker natin. Bali 20 ampere, dapat pala dito mga lang, mga 15. Dapat pala dalawa to. Kasi minsan pagka nagtetest ako ng ng welding machine, welding inverter machine, bali kailangan talaga 20 para hindi siya nag-off. Bali, yan, nagcha-charge naman. Yan, nag-biblink na yung ating charging. Bali, yung mga pinalitan natin ito. Yan. Bali, yung bridge rectifier diode natin, power transistor natin, IC, dahil wala siyang signal. Bali, itong resistor pinalitan din natin. Ayan, tsaka yung resistor na maliit, ito 20 ohms, pinalitan natin to. Bali, ang nangyari sa kanya, naging open siya, kaya wala siyang lalabas sa signal kahit buo yung IC. Bago tinest muna natin to, bago natin pinalitan to, talaga open.
Bali yan, pagtagalin lang natin yung charge natin kung mag-iinit. Bali 13.68 na yung ating battery. Yan. Bali nakalagay tayo sa automatic. Yan ang automatic niyan. Nakapapunta dun sa automatic. Yan, bali gawin ko muna, hugutin ko muna. Hawakan ko yung ano niya, sink niya kung may init. Bali okay naman. Same, parehas, may init. Bagya lang. Pero ayun, natatagalan ko yung kamay ko dahil hindi naman siya masyadong mainit. Saka naka-open siya. Maganda kung naka-close yung housing natin, mas malamig na ano, mas lalamig yung ano natin, sink. Yan, try uli natin. Ayan, maandar pa rin. Ayan, bali tapusin ko na yung video. Hanggang dito na lang. Bali sa problema niya, okay na.